Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng July. Napakabilis guys ng taon dahil sa ikapitong buwan na tayo ng taong 2024. At kakauwi nga lang din ng kasamahan ko sa trabaho para sa kanyang bakasyon. At soon ay ako naman ang uuwi para sa aking bakasyon, kaya ngayon pa lang ay nag-iipon na ako para sa aking balikbayan box. So, may pagbabago ba sa mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong July? Ang sagot guys ay wala. Dati pa rin ang mga requirements na kailangan nyo dalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa. Pero may bagong patakaran ngayon na pinapatupad muli sa NAIA. Ibinalik na muli ang pagsusot ng face mask dahil sa kumakalat na virus sa bansang Japan. Pinapayuhan ngayon ng airport authorities sa mga babiyahe na magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa bagong virus na kumakalat mula sa Japan. Ayon kay Manila International Airport Authority spokesperson Chris Bendijo, naglagay na sila ng mga paalala sa mga pasahero na mag-face mask, mag-sanitize at takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Nakipag-ugnay na rin anya ang MIAA sa Department of Health sa pamamagitan ng Bureau of Quarantine para sa monitoring ng mga papasok na pasahero. Sa ngayon, may naitala ng 977 cases ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS sa Japan. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, panginginig, pananakit ng kasukasuan, pagkahilo at pagsusuka. Bukod sa pagsusot ng face mask, ay passport, ticket at e-travel arrival card lang ang kailangan kapag uuwi sa Pilipinas. Yes guys, still required ang e-travel arrival card registration. Kaya sa mga uuwi sa Pilipinas ay mag-register kayo sa e-travel 3 days bago ng flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang video tutorial kung paano mag-register sa e-travel. Dagdag requirements naman para sa magagaling sa bansang Saudi Arabia. Kailangan nyo ng exit re-entry visa. Para sa mga OFW naman na may mga employment changes, kailangan nyo magpa-verify ng kontrata bago kayo uuwi sa Pilipinas. At take note na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa poll office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Sino-sino ang makailangan magpa-verify? Eto guys, meron akong video na nagawa ko na nung una. Para sa mga OFW na may mga employment changes, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga nag-change ng apelyido sa visa, passport at kontrata para sa mga babae, at yung mga galing sa visit visa na naging employment visa, at yung mga first time na uuwi sa Pilipinas, kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa poll office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng inyong updated UWC sa POA sa Pilipinas. Sa mga OFW naman na dati na nakapag-verify ng kontrata at nakakuha na ng UWC at ngayon uuwi muli at babalik sa parehong employer na walang any employment changes, ay UWC exemption na lang online ang kailangan nyong kunin. Meron akong video tutorial kung paano mag-acquire ng UWC exemption online na ilalagay ko sa description ng video na ito. Pero kung hindi nyo naman mabuksan ang POPSBAM account nyo at for UWC exemption na lang kayo, ay pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo o kaya naman sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at pwede kayo magpa-print ng inyong UWC exemption sa kanila. Mga requirements naman na kailangan nyong dalhin pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng July. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Meron akong video tutorial guys kung paano mag-register sa e-travel departure card na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Number 2, ang inyong UWC or UEC exemption. Number 3, ang inyong valid visa. Pero dito sa United Arab Emirates guys, ay Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa dito sa buong United Arab Emirates. Kaya kung mapapansin nyo ay wala nang tatak na visa ang passport natin. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, ang inyong OWA membership.
Guys, paulit-ulit ko sinasabi at sinasama sa listahan ng mga requirements pabalik sa ibang bansa ang OWA membership. Dahil napakaraming mga OFW ang laging nakakalimutan mag-renew ng kanilang OWA membership. Kahit hindi ito guys hinahanap sa immigration, pero lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayo mag-renew nito kada 2 taon. Dahil proteksyon natin mga OFW ito habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, just in case man may mangyari sa isang OFW habang nasa abroad. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.